Magandang hapon po uli sa bawat isa. No po, nagagalak po uli ako na nakatayo dito sa inyong harapan. Further po doon sa announcement regarding our Mother's Day celebration. Nasa ng mga nanay? No po, o kung may kaibigan kayong mga nanay, no? Mag-invite po tayo. Ano ho? At the same time, ang ating mga dudes, ang ating mga kabataan, preteens, ano ho, meron silang mga hinihandang mga special presentation, ano ho, para ma-celebrate natin ang Mother's Day na ito. Kaya po maggamitin po natin yan as opportunity na makapag-invite. Okay po? Mother's Day, napakahalaga niyan. Ano ho, isa sa important occasions. No ho, on behalf po ng aking husband na nasa Pilipinas ngayon na patuloy na nagmi-mission na din, ano ho, bukod sa mga urgent things na kailangan niyang gawin, ay mainit daw po na pagbati. Yeah? At the same time po, regards din po mula sa ating senior pastors. Pastor Larry nag-mission siya sa Madrid, si Pastora Marlene nag-stay sa Maine, ano po. Yan po ang partnership. Yeah? Kaya makita po natin, two are better than one. No ho? Na kaya po, para pong eroplano, kailangan ng dalawang pakpak para lumipad. Yeah? So in connection po sa ating vision, at the same time, in application po ng ating mission statements, ano ho, nung last Friday po, nagturo ako to experience God closer. Tapos last week po, about embrace believers, paano tayo mag-embrace sa isa't isa. So ang nais po natin bilang church, ano ho, ay ma-empower po kayo, maturuan, madisipulo, ano ho? So, therefore, kailangan po nating magtakel ng mga katuruan na kung minsan, nowadays, ay hindi na ganun ka-hype itinuturo dahil minsan ng mga pastors, ano po, ay natatakot magturo about kabanalan. Even nagtatakot ang mga ibang church, ano po, na magturo about sa pagdarating na pagmuling panunumbalik ni Jesucristo. Pakisabi nga po sa katabi mo, ready ka na ba? Are you ready? No po, hindi po yan yung in the red corner is, hindi po yan ganun, ano ho, na ready. Kundi yung paghahanda natin. Dahil po alam po natin na ang lahat ng ginagawa natin dito ay hindi mawawala ng kabuluhan. But instead, ano po, meron po itong kadahilanan at malalim na purpose why we seek God, why we want our lives to be transformed, ano po, at bakit natin ibinabahagi ang kaligtasan sa iba. Ano po? So, ang ano po dito, ang title po natin, Blessed Hope. Magkakaroon po ito ng series na normally inumpisa na din po ito sa ating mother church. Ano po? Jesus is coming soon. Pakisabi nga, Jesus is coming soon. Okay? Ang konteksto po na yan ay kinuha sa Titus 2:13. No ho? Titus 2:13. Pakibasa nga po natin yan. May the Lord bless His word. Ano po? Ano po bang hope? Tinagalog nyo lang. Di ba po, pag sinabing hope, that is something you cherish or desire to see that it will come to fulfillment. Hinihintay-hintay mo na mangyari yan. Pag sinabing umaasa ka, kaya sabi, hanggat may buhay. So, yung pag-asa na yan, ano po? Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, 3 things remain. No po? Love, hope, and faith. No po? Isa siya sa pinakamahalaga o essential, ika nga, para patuloy yung pananampalataya natin ay hindi manghina. Okay? Kaya yung pag-asa, it's hope. We desire to see. Di po ba na mangyari yan na kahit nga na medyo matagal, pero mangyayari at mangyayari dahil pangako ng Diyos. Okay? Lalo na ang kanyang pagbabalik. Dito po sa senaryo na yan, sa Titus 2:13, no po, yan po ay pastoral o personal epistle ni Apostle Paul kay Titus. Si Titus po, isa sa kanyang body
Para pong kunwari sa mga life group leaders, isa siya doon. Ngayon na destino siya, sa church na yon, para din po magbigay ng katuruan kung paano ang tamang living as Kristiyano. Di po ba? At the same time, mag-warn na mga false teaching o tinatawag na heresy. Yan pong katuruan ng this is teaching po. Kaya po gising, manatili kayong gising. Kung hindi, baka mapag-iwanan kayo. Po? So, ang tawag po dyan sa Bible School, yung study of end times, ay eschatology, hindi escalation. Po? Hindi para magkalat, kundi para maturuan tayo at magkaroon tayo ng pagkaunawa na si Jesus ay babalik at babalik siya para sa atin. Okay? So, sabi po dyan, looking for the blessed hope and glorious appearing. Ayaw niyo po ba makita si Jesus? Ako, gusto kong makita si Jesus. Of our great God and Savior Jesus Christ. Dahil hindi lamang ito isang sinulat, kundi the existence. Di ba sa mga nag-LDR? Kami kasi ni Pastor, 3 years kaming LDR. No? Tapos nung nagkita muna kami, tapos nung umalis ako, niligawan niya ako, tapos 3 years. Tapos syempre, yung LDR na yon, ayaw mo na lang. Malayo lang. Gusto mo rin na maranasan yung katotohanan ng pagmamahal na yon. Kaya nung pagbalik ko sa Pilipinas, kasalan agad. Hindi ako pinakawalan. Nag-propose LDR din. Yung singsing pinadala niya doon sa dati niyang former bishop. No, tapos nakasulat doon sa card, no? So, pero yun po yun, yung existence ni Jesus, gusto rin natin makita. Tapos sa 1 Thessalonians 5:2, NLT version, New Living Translation. Pakibasa po. You see, ang pagbabalik po ng Diyos, unexpectedly, like thief in the night. Meron po ba dito? No, minsan may nanakawan na kapatiran. Sabi niya, Pastora, nanakawan ako, nakikipag-usap lang ako. Meron po ba magnanakaw, sasabing, humanda ka. Nanakawin ko yung wallet mo, kitang-kita ko, paldo, kasi bagong sweldo. No? Hindi! Hindi ang magnanakaw. Sasabihin sa'yo na magnanakaw, ilak mo yung pintuan mo, pakalak mo, siguraduhin mo, pati alarm mo naka-on. Kasi mamaya, papasok ako sa'yo. Magnanakaw nga! Hindi magsasabi, pero si Jesus hindi siya magnanakaw. Ang sinabi lang, like thief in the night. Like, meaning, walang nakakaalam. Kaya po yung mga sabi-sabi, di ba natatandaan nyo yung nagkaroon ng millennium bug? Sino nakakatanda ng millennium bug? Di ba? Yung Y2K o yung sabi, bumili na kayo, natatanda ko si mama noon, nakibili rin ng mga yung mga electric gas na o yung pang-camping, mga bigas, ganon. Kasi it's going to be the end of the world. No? Pero tandaan natin, kahit sino po, walang nakakaalam. Diyos lamang ang nakakaalam ng kanyang pagdating. Amen? So kaya nga natatandaan ko si Pastor June, sabi niya sana daw po, pag nagbalik si Jesus Sunday, para maraming ligtas. Kasi syempre, pag Sunday, nasa presence ka ni Lord, lahat ng kasalanan, nire-repent mo. In love ka sa Diyos pag Sunday. No? What about Monday? Kaya lang hindi natin pwede i-request na Lord, pwede, Sunday ka na lang dumating. Yung hindi ako galit. No, hindi. Kaya tignan po natin, Matthew 24:3, New Living Translation again, signs of Jesus coming. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, Tell us when will all this happen?
What sign will signal your return and the end of the world? Yung mga disciples, no? Usi din eh. No, gusto nila malaman lahat. Pero ang sabi ni Jesus, no, it's not for you to know. Siya bilang tao, 100% during that time, he did not know. Pero he knew as a son of God, no? Pero meaning, pati sila kailangan maghanda. Okay? So tapos sabi dito sa Matthew 24:36, pakibasa po. Kaya sabi, only the Father knows. Ano po? Kaya po nga paghahanda. Gusto ko minsan yung konsepto ng mga elders. Yan na, hindi ko sinabing matanda. Sabi ko elders. Okay? Dahil, di ba, parang kumbaga pinaghahandaan nila. Kunwari yung kanilang pagtanda na sana wag kaming maging pabigat sa aming mga anak. Mag-iipon sila, hari nawa. Ano po? Na tapos magkukuha sila, 'di ba, ng mga insurance, life insurance. I pray kung physically pinaghahandaan mo 'yan, spiritually mas lalo mo 'yan paghandaan. Okay, ano ang signs? Tignan po natin. First, signs of Jesus coming, wars of nations. Matthew 24:7, pakibasa po. Don't you see? No po, dati po, meron yung tinatawag na sinabi ni Kuya Henry, Ilocos, Bakia. Dati po, Czechoslovakia yon. Pero dahil nagkaroon ng issue, naging Czech at Slovakia. No po, yung Russia po, ang tawag dyan ay USRR. Okay? SR. So, yung mga Ukraine, Russia, lahat yon iisa silang under ng, kumbaga, empire. No? Isang pinuno. Pero dahil mga nangyari yun, pero tignan mo, ngayon, nagsasagupaan uli sila. Middle East. No? Nagkakaroon ng global crisis dahil sa Middle East. No po? Ang China. At marami pang iba. Darating po talaga ang panahon, nation will go to war against nation. The safest place in the world is to be in the presence of God. Amen. Kaya po sabi sa natural disasters, Matthew 24:7-8, there will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains with more to come. Di ba po dito sa Switzerland, dati wala naman yung Sahara storm, yung sand. Ngayon, tignan nyo, nakakarating na yung sand. Ng disyerto, dito umuulan. Di ba dati hindi naman nag-overflow dyan sa lake? Ngayon, bumabaha na din. Kaya po hindi natin, meron sa Pilipinas yung tinatawag na Big One, lalo na ang ating lupang sinalangan. Basta yun na yun. No? Ang ating, home place o ang ating birthplace, no? Kasi kahit sabihin mo na matagal ka na dito sa Europe, by the end of the day, there is nothing compared to be at your home. Okay? Sumunod na signs, persecutions. Matthew 24:9-10, mapalad nga tayo. Sabi dito, then you will be arrested. Hindi pa naman tayo nahuli para magpuri. Lalo na siguro kung magkakahulihan. No? Sabi po, di ba? Sabi dito, palakpak, palakpak. Alam niyo po ba, pag sinasabing palakpak, tapos hindi tayo pumapalakpak, kasalanan din yun. Dahil di tayo sumusunod eh. Samantalang pag nag-TikTok ka, hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Dapat hawak ko ang faith.
Kung maka-TikTok ka grabe to the max. Hindi ka nahihiya. Dito pagdating kay God, sabi palakpak, dance, dance, para kang tuod. Dapat doon, hawak mo ang faith. Lalo kang magsayaw sa Panginoon. Sabi niya, there will be arrested, persecuted, and killed. Alam niyo po ba, sabi ni, kung di ako nagkakamali, si Peter yon, sabi niya, wag mo akong ipako sa cross ng kagaya kay Jesus, but instead, yung nakabaligtad. Kasi I'm not worthy. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, you will be hated all over the world because you are my followers. Nung nakaraan po, no, dahil merong UN crisis somehow, no, dahil yung ibang mga member states hindi nagbibigay ng kanilang contributions, ano, parang sa church din. No? Kaya minsan nagkukulang yung ating mga tithes and offerings din natin binibigay. sabi nung colleague ko, nagagalit siya. Sabi niya, why are you so peaceful? Sabi ko, because I got my God. I know, sabi ko, where I am anchored with. Tapos sabi niya sa akin, ano na yun? Sabi niya, to your God. Sabi niya, if there is God, bakit hindi niya to kontrolin? Sabi ko sa kanya, di ba, there are a lot of specialists, good doctors here in Switzerland. But why still many sick people? Because they choose not to go there. It's the same thing. We have God, but it's our choice. They know kasi na nagsisimba ako. Alam nila na asawa ko pastor. Alam nila nagpapastor kami. Pero sabi ko, Lord, hindi na ako dadagdag pa. No? Gagrab ko yung opportunity to show them peace. At the same time, yung gospel ni Lord. And many will turn away from me and betray me and hate each other. Alam niyo po ba, in the last days, ano po, maraming manlalamig. Di po ba tayo nagtataka? Usapang puso. Yung init ng iyong pananalangin, nung i-compare natin, no, siguro way back before, ay hindi ganong karubdob kesa ngayon. Hello. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, di ba sabi doon sa Revelation, one thing I have against you, you have forsaken your first love. Ayaw din po ng Diyos na tayo'y maging maligamgam. No po, dadaanan ko yan uli mamaya. Lawlessness. Ngayon po, ginagawang normal ang hindi normal. Matthew 24:11-12. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. I pray, GCC, Great Awakening Church, Geneva, maraming beses na rin po namin kayo na tinuturuan na manatili tayong maalab sa Diyos. Na kahit anong mangyari, ano po, dahil pag tayo din ay called sa Panginoon, isusuka din tayo. Bakit ko to tinuturo? Bakit namin to tinuturo? Para pagdating sa langit, hindi nyo masasabi kung di kayo makapasok. I pray, walang tiga-JCC na hindi makakapasok. Nasasabihin ninyo, hindi namin natutunan yan. Kaya po itinuturo ito na ang buhay natin ay kailangang ayusin para po nagiging ehemplo tayo sa ibang mga tao. No po, kasi sadly, mga Kristiyano nagpupunta sa Dr. Kwak-Kwak. Tapos doon, sabi, alika, sasamahan kita, may nagpapagaling doon. Yes, nagpapagaling, pero hindi mo alam, ibang spirito yon. Diba doon pa sa panahon ng Acts, na ginagaya nila. Why? Kasi nga, ididisib ka eh. May nanlinlang ba na hindi ka malilinlang? Kaya nga sabi ni Jesus, by their fruits you will know them. Malalaman mo sila sa mga gawa.
Sa mga gawa nila malalaman. Kaya po, church, wag na tayong magkompromiso pa. Kaya po nating sinasabi, si Pastora po, igagrab ko na din po tong opportunity na to. Pag kami po tumatayo dito, yung pinapasabi po ng Diyos, yun po yung sinasabi namin. We don't mean to attack anyone or may specific lang po na tao. Kundi po, if you felt po na ganon, I'm very sorry. Nor normally po, sa salita po ng Diyos, we don't feel apologetic. Kasi po ang salita ng Diyos, Hebrews 4:12, it's like a double-edged sword. Nangungusap din po yun sa akin. Ayusin natin ang ating mga buhay, mga magulang ko't kapatid. Kaya po nananawagan tayo, di ba? Para pong one day, ikakasal, kunwari. Ikaw, gusto mo ba ng pakakasalan na mukhang busabos? No, right? Para pong may isa pong bata, nag-aaral, English subject, meron siyang assignment. Sabi niya, tatay, ano pong English ng anak ng taong grasa? Sabi nung tatay, anak, madali lang. Ano po? Baby oil. Si taong grasa hindi niya alam, di baby oil. Alam ko po, na medyo, kasi po katuruan po ito. Kailangan po natin tong ituro sa inyo dahil again po, gusto po namin na makasama rin doon sa pag dumating si Jesus, ready po kami. Baka magtaka kayo, ang sagwa naman, nagpipreach kami. Tapos sabihin nyo, bakit si pastora wala dito? Kami hindi nakasama. Kaya nga itinuturo na namin dahil ang gusto namin, huwag kaming masisi. Pananagutan din ho namin na hindi ituro ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, yan po ang magpapalaya sa atin. Spread of the good news, gospel, Matthew 24:14. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, then the end will come. Mga magulang ko't kapatid, nasaan ang mga graduate ng SOD dito? Taas ang kamay. Mga SOD graduates, naging 10 lang? Ang alam ko, lahat-lahat yun, batch 1 to batch 6, batch 7, mga 40, 50 yun eh, nasaan? Ba't nawala? No. Mga magulang ko't kapatid, mga SOD graduates, kasama ko, wag po tayo mag-undercover. Alam niyo po ba, ang Diyos po, di ba may kasalanan tayo, yung sin of omission and sin of commission. Yung commission, alam nating mali, pero ginagawa natin. Kunwari, if we live a life of compromise, ginagawa pa rin natin, nagkakasala tayo, kinukumit natin. Pero inuumit din natin na alam natin na nakipagkasunduan tayo sa Panginoon, na tayo ay magbabahagi ng Kanyang salita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating even sa employers. Pero hindi natin ginagawa, mananagot din tayo. Kasi inuumit natin, hindi lang pwedeng body-body, tropa-tropa lang. Kasi dumating man ang pagkakataon dahil sabi, nobody knows. Walang katawan, walang ilong. No? Nobody knows. Meaning dahil hindi mo alam na yung kausap mo ngayon na katawanan, bukas, kung makagiging katawanan mo pa siya. No po? Kaya yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ano po ba yung Great Commission? Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples. Mga SOD students, hindi porke tapos na ang OJT, hindi tapos ang OJT. Sa Lord tayo nakikipagkasunduan. Hindi kay pastora, hindi po
po sa ating SOD coordinator, hindi dahil nilagay kay dyan ng life group leader, kundi yung libreng kaligtasan, yung kabutihan ng Diyos na ating naranasan ay maibabahagi natin sa iba. Hindi po ba kayo nagagalak na nakikita ninyo ang buhay na nababago, pamilya na nare-restore? Mga kabataan na sana nandun sa labas pero mas pinipili nila, hindi man sila perpekto na sumunod kay Jesus. Good news! No po, deception. Panlilin lang. Tignan nyo po ngayon, meron ng super grace. Once you're saved, you're saved. No! Kaya ang sabi ni Paul, work out your salvation. Kung datnan tayo ni Jesus na nagkakasala ngayon, hindi tayo maliligtas. Parang di ba ganito nakapila ka dito? Ay, kasi may concert ni, sino bang, SB19. Wala akong maisip eh. Bini, or what? Aerosmith, whatsoever. May ticket. And then along the way, nawala mo yung ticket. Hindi mo pwede sabihin, bumili ako ng ticket, binayaran ko yung full price. You cannot enter. Huwag tayo magpalinlang na okay lang yan. Ayusin mo din yan. Meron namang biyaya ang Diyos. Yes, may biyaya pa ang Diyos ngayon. Kaya ngayon mo na ayusin ang iyong buhay. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ngayon. Marami, sabi po dito, Matthew 24:24. For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. I pray, no po mga inakay sa Lord, na hindi na tayo pa, sakang o nagtsatsatsya sa ating paglakad sa Panginoon. No, alam mo yun, syempre, no? Sunday, nasa Lord ka. Tapos, Monday, balik ka uli. Tapos, may nangyari sa yung pagsubok, atras ka uli. No? O kaya yung sakang, dito ka sa araw na to, sa susunod naman, nandun ka. Hindi na po, I pray. It's high time na mga magulang ko't kapatid na lumakad tayo ng tama sa Panginoon. Hindi po tayo, I pray, no, kung may dumating dyan na nagsasigns, hindi po tayo madideceive dahil alam natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba bakit tayo nalilinlang? Kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos. O narinig man natin, hindi kasi natin isinasagawa. Kaya tayo nahihirapan. Kaya tayo, kumbaga, to-toss back and forth na sinasabi ni James, nalilin lang tayo. Sige nga po, sunod. Yan po, timeline of the end times. Okay? Ngayon po, present church age. Pakisabi nga, ngayon. Nandyan tayo ngayon. Ngayon, darating ang time, yung tinatawag na rapture of the church, yan yung 7 years, na magkakaroon ng tribulation. Yan tribulation na yan, hindi mo mai-imagine ang grave, yung severity, napakatindi. No? Kasi imaginein mo, kunwari pupunta ka ng Migro, hindi ka makakabili kung wala kang tatak. Ang kaso, pag nagpatatak ka, ibinigay mo na yung kaluluwa mo kay Satanas. Paano kung anak mo? Kaya nga po ngayon pa lang, yung patawarin na natin. Yung ating pong dapat na lapitan na natin. Ang ating mga pamilya, bahaginan na natin. Ang dapat nating abutin. Yung panalangin natin, huwag gawing panalangin pag may time. Hindi mo mai-imagine yan. Kaya nga ayaw ko. Personally. No?
ewan dyan. Pag iniisip ko yan, I tremble before God. Na pagtitignan ko ang mga mukha ng bawat isa, I cry. Tapos, pagkatapos niyan, yun pa, yung tinatawag na return ni Christ. Ano ho? Tapos yun ho, yung para kang merong record, no? Sabi, anong pangalan? Chona Kuyugan. Lalabas ngayon lahat ng ginawa ni Ate Chona. Oh. Tak, 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 tak. Kaya nga, ang ginagawa po natin, hindi para sa tao. Hindi para kay pastor, hindi para sa life group leader, kundi para kay Hesukristo. Dito po paayusan ng motibo. Para pag dumating doon, sabihin, ba't wala kang record? Wala ka tuloy reward. Masusunog. Kaya kung nakalagpas ka man dito sa lupa, pagdating sa langit, hindi tayo. Para magugulat ka. No? At ang pinakamaganda, no po, sabi po dito, Jesus is coming soon. 1 Thessalonians 4:13-18. Pakibasa nga po. We will be caught up in the air. Yan po yung salitang rapture. The rapture word. No po, pag tinranslate po yan, caught up in the air in Latin, yan po ang manifestation ng rapture. Yung rapture po wala sa Biblia. No po, yung word. Pero yung manifestation ay nandoon. Sige nga po, ano po, tapos sabi po dyan, like a twinkling of an eye. Mag-twinkle-twinkle nga kayo ng eye. Yung iba nga, hindi na nakatwinkle, nakapikit na eh. Sabi, twinkle of an eye. Hindi sabi, with closed eyes. Ang tagal naman. Ayaw mo, twinkle-twinkle of an eye ka. Bigla, oh! Wow, flawless. Hindi mo na kailangan magpatato ng kilay. Kasi lahat doon, original. Yung gold, hindi mo na lang suot. Nilalakaran mo yung gold. Yung kanindigan ni Jesus, kitang-kita mo. Kung yung kabataan mo, no, hindi mo na kailangan magpa-IB, magpabelo. Doon, spotless. Walang wrinkles. Walang botox-botox. Liposuction. Kasi yung pinaka-peak ng yung kagandahan. Kagwapuhan. Wow! Wala nang kalbo. Kaya nga sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Wala nang sakit sa balakang. Wala nang sakit sa puso. Wala nang sakit sa tuhod. Wala nang headache. Wala nang ek. Wala nang mga ka-ek-ekan. Kasi doon, sabi, there is no more pain. He will wipe away all our tears. Sabi po dito, 1 Thessalonians 4:14, Jesus' resurrection will raise people from the dead. Siyempre po, yung pinakita ko kaninang timeline, ano? Pagka si Jesus po, babalik siya in the air. Okay? Tapos una doon, no? Yung mga mahal natin sa buhay, pag tumanggap sila kay Kristo, ano ho? Makikita natin sila. No ho? Kasi sabi doon, makikilala mo eh. No? Kunwari po ako, yung lola at lolo ko, o kaya yung aking father, makikita ko sila sa langit. Yung mga importanteng tao sa akin na kinuha na ng Diyos, no? Makikita ko sila doon. Si Abraham, makikita ko doon. Si Paul, makikita ko. Si Peter, makikita ko. Si Esther, makikita ko. Si Abraham, sabihin ko, tapos tatanungin ko si Sarah, paano ba magbuntis ang 90 years old? Lahat
For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Kaya nga po yung mga namatay, hindi sila magiging zombie, no? Kundi namatay sila, no ho? Kaya nga po normally, ang Diyos natin, He is our comforter. Yes, umiiyak tayo dahil namimiss natin sila. Pero wag kang madidepress o yung papangunahan ng lungkot dahil it's just temporary goodbye. Lalong-lalo na kung alam mo, Kristiyano sila. Kumbaga sa French, à bientôt. See you soon. Yes, totoo malulungkot, pero yung magpapasakam ka na parang tapos na ang buhay. Iyak-iyak ka. Iyak-iyak ka. Inay, ba't mo ako iniwan? Tinulak ka naman, ayaw mo naman sumama. Kasi nga ang Pilipino, maraming regrets. Gawin mo na ngayon. Ngayon ka na magpasalamat. Ngayon mo na mahalin ang asawa mo. Ngayon mo na yakapin yan. Dahil pag yan naman ay nawala, iiyak ka din. Ngayon mo na paglingkuran ang iyong mga anak. Ngayon mo na ang katabi mo. Paano kung magkapit bahay kayo sa langit? Wala kang kawala. Anong iwas ka iwas dito? Sa langit kayo pala magkapit bahay. Diba, sabi ni Jesus, ipiprepare niya tayo ng mansion. Ayaw mo yon, di ka man nagka-mansion sa lupa, sa langit may mansion ka. Wow! Mapapasana all! Oh, sabi B, do not grieve like people who do not have hope. Nabanggit ko to, 1 Thessalonians 4:13. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died so you will not grieve like people who have no hope. No po, again, abyanto lang, temporary. No? Tignan niyo po to, caught up together in the air. Yun, no? Biruin nyo, kunwari nagpipreach ako ngayon dito, mamaya damit ko na lang nandito. Kasi caught up in the air na eh. Ang problema, nawala yung damit ko. Kaso nandiyan ka, naiwan. Yari. No? Kaya nga po ang prayer, ayusin natin. Pasiyasa tayo sa Panginoon. Lord, iiwanan ko dito sa altar o sa church, God. Ano man ang dapat kong ayusin ko na. Now na. Ano man, Lord, ang dapat ko na makipagbate, magpakumbaba, maglingkod. Now na. Caught up in the air. Ang sama, kunwari, bumalik si Jesus, nandun ka, dami-daming trabaho, etong nga mo, wala. Dapat sasabihin mo lagi, iwan. Puro lahat tayo lalong babait. No? Kung meron pang mga vices na dapat isuko na natin. Now na. Tapos kung meron ka dapat na wag mo na idama yung iba. Kasi pananagutan mo. Caught up in the air. Tapos sumunod po, first to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air are the dead believers. 1 Thessalonians 4:16b. Ano po? First, the believers who have died will rise from their graves. Ano po? Kagaya po ng nasabi ko, yung mga tao na mahal natin sa buhay. Kung na-share natin sila ng salita ng Diyos, tumanggap sila kay Kristo, ito masakit. Kaya minsan again, babanggit ko, pag sa eulogy, hindi ka makapag-eulogy, hindi mo ma-describe, kasi punong-puno tayo ng mga delay, o yung procrastination na tinatawag, na sabi mo, bukas na lang yan, o sasaka na lang yan, yung dapat na priority, hindi natin napaprioritize. Kaya ngayon, pag sabi yung dead, nandoon, ikaw ang nagdala sa kanya sa church, siya ligtas siya, ikaw hindi. Ang saklap naman nun.
No po? Kaya nga po, sabi po dito, na yung namatay. Ito masakit. Kunwari ka, tinuturuan natin ng OVE. Naghihingalo doon sa ospital. Sandali, huwag ka muna mamamatay. Tatawagin ko muna yung life group leader ko o si pastor. Huwag ka muna, kailangan tumanggap ka kay Kristo. Mamamatay na nga. Ba't di mo sharean? Sa dami-dami ng iyong narinig, sa dinami-dami ng iyong naranasan sa Panginoon, ba't di mo ibahagi si Kristo? Ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay. Paano kung wala si pastor o si pastora? Hindi na sharean. Kawawa naman tapos sabihin, di ba ka-boardmate mo yun? Hello. Kaya the dead, makikita mo siya. Kunwari kung ikay na byuda, makikita mo ngayon doon sa langit, mahal, irog. No? Magkakakitaan na doon. Kunwari, tatay mo, nanay mo, kung nandun, nakatumanggap sila kay Jesus, no? Tapos sabi, second to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air are the believers who are still alive. Tayo yun. No po, pag si Jesus, no po, nanumbalik in the air, kaya may kanta yung Behold, He comes, yung ganon, riding on the clouds, nandoon siya. Tapos habang, tayo dito, nakaupo ka dyan, bigla, paggising, ang tawag na sa'yo, Perfect Christina. Kasi perfect ka na eh. Tapos si Ate Helen, banal. No? Tapos pagka nickname mo, banal-banal. Di ka banal-banalan. Ang pangalan mo na, Perfecta. Joy Perfecta. Perfect na, joy pa. Wow. Perfecta lovely. Ang gaganda ng mga, perfect ka na eh. Wala ka ng ngipin na magkahiwalay. Lahat buo. Diba? Tingnan mo, sabi niya, then together with them who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Kaya sa Panginoon may tunay na forever. Kung di ka nakaranas dito ng forever kay Lord, pasok na may forever. Tapos sabi po dito, future resurrection, transformation. 1 Corinthians 15:54. Pakibasa nga po. Nabanggit ko yan kanina. For our dying bodies, di ba? Mula sa dust, babalik sa dust. No po? Kahit minsan lahat ng, pahid mo na glutathione. No? Lahat nilagay mo talagang kukulubot. Yeah? Pero maganda sa Panginoon, pagka bumalik tayo kay Jesus, immortal na tayo. Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi yung immortal na twilight, hindi yun. Yung immortal na meaning, hindi ka na masisira. Hindi na, yung makeup mo, forever din. Permanent. Die beautifully. Lahat. Again, yung mga kasukasuhan mo, muscle mo, hindi mo na problema kasi nasa perfect body ka. Final state, no more death. This is what I am, looking forward to. Revelations 21:4. No more death, sickness, suffering, sorrows, pain, or tears. Sabi po dito, He will wipe
every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Amen. Kaya nga po sabi, focus on things that are above. Alam niyo po, honestly, ako rin po, araw-araw sinisiyasat ko ang aking puso. Sabi ko, Lord, siyasatin mo po ang puso ko. Ginagawa ko ba ang ginagawa ko dahil may nakalakip lang sa akin na title na pastora? Lord, when I started in the ministry, I did not even think, of any title or what, kundi ang gusto ko, mahalin ka, makilala ka. Lord, na kung sakali po ngayon na binibigay mo yung mga pinagpe-pray namin, yung puso ko ba ay patuloy na nananatili, na gutom sa'yo at uhaw? Kaya nga po, bumalik na tayo sa init ng ating pagmamahal kay Kristo. Bumalik yung init, yung kauhawan natin sa Kanyang salita. Bumalik yung init ng paglilingkod natin sa Kanya. Bumalik. No po? Tapos, sabi po, we will be reunited with our family and spend eternity with Jesus. Sabi po sa Revelation, no po, sabi niya yung mga mata niya like fire never sleeps. Ang kanya pong buhok ay like white na sobra like a snow. Ang radiant ng kanyang mukha ay higit pa sa pinakamatinding sikat ng araw. Ano po? Alam niyo, pag binabasa ko yun, Lord, I wanna meet you, I wanna see you, Lord. Ito, no? Then we will be with the Lord Jesus forever. So kaya po sabi dito, so encourage each other with those words. Kaya mga magulang ko't kapatid, kapit lang sa Diyos, huwag kang susuko. Ang sabi po, di ba, James 1:12, dumaan man tayo sa pagsubok, but kung hindi tayo mag-give up, we will receive the crown of life. Ang pangako ng Diyos, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dahil kasama mo ang Diyos. Pangako ni Jesus, in this world you will experience trouble, but behold, I have overcome. Tingnan niyo po, reunited with loved ones in heaven, God's people will see His face. Napakasarap po niyan. Yan po ang ating great reward na sa lahat ng ating mga pagtsatsaga dito, ano po, ay makikita mo na one day, Panginoon, you are my greatest reward. No ho? Tapos sabi, no po, conclusion to recap, many believers will be deceived. Sin will be rampant everywhere. Jesus will come for people that are prepared. Blessed hope, Jesus is coming soon. Sige po, tumayo po tayong lahat. As we sing the song po, ano ho, alam ko po minsan due to space ay meron po tayong limitation na hindi po tayo malapitan. Pero let's grab this opportunity as we have heard the message, ano po, na kung meron pong mga bagay na dapat isuko natin sa Panginoon, dapat na mga offense, mga pride, ano ho, mga lukewarmness, ano ho, anong paman na nakikita mo na nagdidrift ka sa paglakad mo, sa relasyon mo sa Diyos, lumapit tayo sa Panginoon sa araw na ito. At kung nawala yung init ng ating pagsamba, pananalangin, lumapit tayo sa Diyos. Oh, hallelujah, God. Oh, Holy Spirit, God, kumilos ka po sa oras na to. God, you are our blessed hope, Panginoon. Narinig namin ang mensahe mo and we wanna respond, oh God. Lord, sa oras na to, Panginoon, kung meron pang dapat ayusin sa aming mga buhay, tulungan mo kami, God, na lahat ay isuko na namin sa'yo. Itodo na namin sa'yo, God. Huwag namin gawing 50-50 o installment, God, kundi ibigay namin sa'yo ng todo-todo dahil tumodo ka rin sa amin, Panginoon. Hallelujah, God. Oh, Holy Spirit, come on, church. Oh, hallelujah. Oh, shikiraba, shikiraba, shikira, shikira, she. Oh, yes. Sige, if you are like, you feel like you need a prayer,
bubuksan ko ang altar sa oras na to. Ipagpe-pray namin kayo na alam mo, Lord, kailangan ko ng panalangin. Nangihina ako o na-discourage ako. Kailangan ko, Panginoon, na maisuko sa iyo sa altar at maiwan dito sa altar para makapag-umpisa uli. Magkaroon muli yung fresh start. Marikindle ang aking apoy. Sige po, lumapit po tayo. Hallelujah, God. Come, Holy Spirit. Sige po, wag po tayong maghintayan. Sa Diyos po tayo lalapit. Oh, yes, God. Oh, right at this moment, God, lumalapit kami sa iyo. Sabi mo po, Lord, kung lalapit kami sa iyo, lalapit ka sa amin, oh God. Lord, sabi mo, a pure and a contrite heart you will not despise, oh God. Kaya naririto kami, nagpapakumbaba, lumalapit, umaamin, Lord. Oh God, oh na hindi kami makakaabot sa iyong kalwalhatian. Oh Jesus, yes, shikira, bababa. Sige, you know, you need a prayer. Tutulungan ako ng mga life group leaders to pray for you. Oh yes, because we love you, the Lord loves you. Oh yes, shikira papa. Come, Holy Spirit. Oh yes, God, just focus on the Lord. Pwede po ba walang manonood sa oras na to? God, magkaroon tayo ng personal commitment sa Panginoon. God, sa oras na to, I want to become that person that you want me to be. Oh God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes, God. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Oh, nagpapakumbaba. Oh, yes, God. Come, Holy Spirit. Oh, yes, magkaroon, God, ng marugdog na pagsuko sa iyo. Pakikuusap sa iyo, Panginoon. Oh, yes, in Jesus' name. Life group leaders, pakitulungan ako. Sige, shikira. Mag-minister tayo sa kanila. Shikira, papa. Lumalapit
nasa upuan po, grab a partner, pray for one another. Lord, i-secured mo po, Panginoon, ang salvation namin. You are our blessed hope. Lumalapit kami sa iyo. Hinihingi namin ang awa mo, ang habag mo. Tulungan mo kami to walk in the path of righteousness. Itaas mo sa amin ang fear of the Lord. Itaas mo sa amin ang pagsunod. Itaas mo sa amin ang pagsuko sa iyo. Lumago kami sa presensya mo. Lumago kami sa salita mo. Lumago kami sa pananampalataya sa iyo. Oh, yes, God. Hallelujah. Yes, in Jesus' name. Oh, Rabasanta Rahanda Rabahande. Come, Holy Spirit. Come, oh Lord. Oh, hallelujah, God. Oh, Jesus. You are our blessed hope, God. Ikaw ang nilulook forward namin, God. Yung mga pangako mo, Panginoon. God, na we will meet you face to face. So, God, Ikaw, Panginoon. Oh, Hesus Kristo, our groom. Ikaw ang aming bridegroom. And we are your bride. We are you as your church, God. We are your bride, oh God. Oh, Lord, this is what we look forward to, God. Oh, to be with you forever. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes. Oh, patuloy ka kumilos sa bawat isa. Oh, yes. Dumaloy ang katatagan. Dumaloy, Panginoon, oh God. Oh, God, ang apoy. God, magkaroon ng panibago revival, Lord God. Panibagong apoy, oh God, ng pagsamba. Panibagong apoy ng papuri. Panibagong apoy, Panginoon. Oh, yes, God, hindi na kami lalayo pa sa iyo, Panginoon. Dahil, God, ang gusto namin makasama ka habang buhay. Hindi lamang kami, pati ang aming pamilya, God. Makasama namin sa iyo. Ang buong church, Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay, oh God. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, God. Panginoon, maraming salamat po, God, sa pag-asa, Lord. We look forward, God, and we will wait, oh God, for your return, Panginoon, na makakasama ka namin at makakapiling sa magpawalang hanggan. Oh, in Jesus' name, oh God. Amen.